Sa iyo ang lahat ng kalwalatian at kapurihan at pasasalamat. Sa iyong dakilang pangalan, dahil sa iyong pangalan ay tinanggap namin ang kaligtasan, O Diyos. Sa iyong pangalan ay tinanggap namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Hallelujah! Sa iyong pangalan kami ay pinalaya, hallelujah, sa lahat ng bagay na ginawa ng dyablo ng kaaway sa buhay ng bawat isa. We hallowed be your name, Lord. We hallowed your name. Dinadakila ka namin, tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, O Diyos. Ikaw lamang ang siyang dakila na Diyos na aming nakilala at tinanggap at sinampalatayanan at gumawa ng mga dakilang bagay sa aming mga buhay. Sa iyo, Diyos, ay aming binabalik ang lahat ng kalwalhatian at kapurihan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pasalamat, O Diyos. Itinataas namin ang aming mga tinig dahil dakila ka sa amin, Panginoon. Dahil ikaw ay gumawa ng mga himalang bagay, mga dakilang bagay sa buhay namin, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian at kapurihan. Tayo manalangin, aming Diyos, na banal at dakila, minsan pa kami ay nagpapasalamat. Tinataas ka namin sa aming kalagitnaan, O Diyos. Bayang Panginoon, sa gitna ng kapisanan na ito, Panginoon, ikaw ang siyang mahayag at makilala minsan pa sa aming kalagitnaan. Minsan pa ikaw, O Diyos, ang siyang madakila sa aming buhay. Minsan pa ikaw ang siyang matanyag, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kalakasan, O Diyos, ay aming kinikilala. Nandito ngayon, kasama ka namin gumagawa at kumikilos sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon, katulad ng aming mga inawits, aming tinataas ang iyong dakilang pangalan. We hallowed your name, Father God. Dahil ang sabi mo, Diyos, hindi mo ibibigay sa kanino man ang iyong kalwalhatian. Kundi ang sabi ng Panginoon, ako'y niluwalhati mo, Ama, sa kalwalhatian ay pinagkaloob din sa akin. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa mga biyaya na ginawa mo, Panginoon, sa aming buhay. Purihin ka sa mga kahilingan na iyong binigyan ng katugunan, O Diyos. Purihin ka dahil ang iyong kamay ay unat na bisig. Hallelujah. Patuloy na gumagawa at umaakay, kumikilos, nagbabantay, nag-aalaga sa buhay namin. Hallelujah. Inaakay kami kung saan nandun ang kakalayaan, ang kapayapaan, ang pag-asa, ang buhay. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, tunay, hindi namin kaya isa-isahin ang lahat ng iyong kabutihan sa buhay namin. Kung paano mula doon sa krus ng Kalbaryo ay nakita namin ang iyong saganang biyaya, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na nahayag sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus. At kung wala siya ay walang kapatawaran ng kasalanan. Hallelujah! Without shedding of the blood, there is no remission of sin ayon sa iyong salita, O Diyos. Kaya purihin ka, salamat sa banal na dugo na naipahid sa aming mga puso ngayon. Dahil wala nang masilip ang kaaway na anumang kahinaan. Wala nang makita ang kaaway na anumang bagay na ikasisira ng iyong mga banal. Kundi kami tinakpan, kami, O Diyos, ay sinakop ng iyong kalwalhatian, O Diyos. Hallelujah. Sa pamamagitan ng iyong mga salita na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa kapayapaan na iyong pinagkaloob. For giving us this great, a blessed life, O God, a great life mula sa iyo, Panginoon. Isang buhay na pinayapa, isang buhay na pinalaya sa lahat ng bagay. Isang buhay na binigyan ng katiyakan sa uling mga araw na ito, O Diyos. Kaya minsan pa itanggapin mo ang aming mga papuri at pasalamat. Kalaki, Panginoon, ang lahat ng bagay, ang buong iglesia, lahat kami ay nagbabalik lamang sa iyo ng mga handog, ng mga papuri at pasalamat sa umagang ito. Pagpalain mo minsan pa ang iyong mga salita, bayaang ikaw ang siyang mahayag, bayaang ikaw ang siyang kumilos, bayaang ikaw ang siyang mag-manipulate, gumawa, O Diyos, maging sovereign ka sa aming mga buhay, O Diyos, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Minsan pa ikaw pumanaog ng may kalakasan at kapangyarihan. Minsan pa, O Diyos, mangusap ka ng may kalayaan sa bawat isa, bayaang Panginoon. Ibaba pa namin ang aming mga puso sa iyong salita. Ibaba pa namin ang aming buhay, ang aming mga sarili, O Diyos, ay maging mababa pa sa iyo. At ikaw lamang siyang madakila sa aming kalagitnaan. May you bless your word, bless our hearts, cleanse our hearts, O God, and purify our hearts, Lord. Linisin mo pa kami, pakabanalin sa iyong harapan. Dahil yan ang iyong plano, yan ang iyong dakilang plano sa buhay
ng bawat isa. Panginoon, kung may nakita ka pa ng mga hindi kaaya-aya, anumang bagay na naging kasalanan sa aming kalagitnaan ay iyong pagpatawad, O Diyos. Kung may mga kahinaan pa sa laman, aming tinataas sa iyo, Panginoon, palakasin mo kami ng iyong biyaya, palakasin mo kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong salita, O Diyos. At kami ay patuloy na umasa lamang sa iyo na meron kang inihandang mabubuting bagay sa aming harapan. Sa umagang ito, yan ang aking pananampalataya na isugo mo ang iyong banal na espiritu, ang iyong salita, O Diyos, ay mangusap sa aming kalagitnaan. Pagkatapos, Panginoon, ng mga araw na naigugol ang buhay na ito sa paggawa sa mga bagay sa lupa, bayaang sa araw na ito ay magpahinga kami sa iyong kaluwalhatian, sa iyong karangalan. At bayaang ikaw lamang, Panginoon, ang siyang kumuha ng lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ikaw pa, O Diyos, ang magtayo. Ikaw pa, O Diyos, ang magpatibay ng aming pananampalataya. At ang lahat na ito, bayaang ikaw ang siyang maibalik lahat lamang sa iyo, ang lahat, ang kapurihan at kaluwalhatian at pagdakila, ang buong pasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Everybody say Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can you shout praise the Lord? Huwag natin tipurin. Can you shout praise the Lord? Ang Diyos ay karapat-dapat sa papuri at pasasalamat. Purihin ang Diyos sa umagang ito. God bless you all at pagpalain ng bawat isa sa patuloy na paggawa ng Diyos sa inyong mga buhay, sa ating mga personal na kalagayan. Let's open our scriptures sa 1 John. Sa chapter 1 ng 1 John, ating basahin at ating kukunin ang ating paksa sa umagang ito. Simulan natin sa verse 1 na rin. So I hope meron tayong mga scripture para masundan ang salita ng Diyos. Basahin ko sa English. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, concerning the word of life. The life was manifested, and we have seen, and bear witness, and declare to you that eternal life which was with the Father and was manifested to us. That which we have seen and heard, we declare to you, that you also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things we write to you that your joy may be full. Can we say amen sa Word of God? Ang Diyos pa magpala ng kanyang mga salita. Let's all be seated. Isang magandang umaga, aking pagbati sa lahat. Pinagpala po ba ang araw na ito, mga kapatid, sa atin? Ang inyo bang puso ngayon ay nagagalak sa presensya ng Panginoon, mga kapatid? Salamat sa kaniyang patuloy na akay sa ating lahat, sa iglesia, sa bawat isa. At ang Diyos pa magpala sa ating lahat. Magandang umaga po at isang mabiyayang araw muli, isang magandang napakainam na fellowship sa araw na ito. So, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, pagsanay ng ating awit, ating ihandog na awit sa joint fellowship. So, meron tayong sapat na time mamaya. Try ko na ito ay bigyan lamang ng ilang mga sandali to share at to exhort sa ating kalagitnaan. At kung mayroong mga updates pa, ay ating bigyan dan mamaya sa ating elders, Brother Shola, siguro mamaya may ilang mga announcements regarding sa ating fellowship at sa ating joint o sa ating anniversary. Pagbati rin po sa mga nagse-celebrate ng kanilang marriage, kanilang mga wedding anniversary sa buwan na ito. Pwede ko bang makita ng mga kamay? Sino rito yung mga nag-celebrate ng December wedding anniversaries? Sige, huwag kayong mahiya. Konti lang. Alam ko, marami tayo. Kasama ako doon. Kasama kami. December 17, kami ng aking may bahay. 27th year. Sa biyaya ng Panginoon, nakapagpatuloy by the grace of God. At siya patuloy na nagtatali sa kaniyang biyaya, ng kaniyang pag-ibig sa ating lahat. So,
pagbati sa inyo. Enjoy niyo ang inyong kagalakan sa inyong mga puso, kasama ang may bahay at mga anak na pinagkaloob ng Diyos. So, tayo ay approaching sa ating anniversary. At naalala ko lang yung nai-request ni Ate Des. So, next Sunday siguro, Ate Des. Tuloy ba yun? Next Sunday? Ang plano nyo? Next Sunday na, 15. Hindi na? Okay, so, hindi ko alam kung ano yung inyong preparation because sa ating anniversary ay talagang medyo marami tayo. So, ayun nyo na lamang siguro pagbigay alam sa ating mga elders kung ano yung mga preparation. So, ano man ang inyong mga pasalamat sa araw na yan, I encourage you na dala tayo ng mga handog sa Diyos. Maaaring di man tayo ma-accommodate lahat. Maaaring ma-short sa time. Pero nawa ay mag-prepare pa rin kayo ng mga pasalamat sa Panginoon. At atin na lamang sigurong i-continue sa last Sunday ang ilang mga songs kung hindi man tayo matawag sa araw ng ating anniversary. At ano ang inyong nais sa pagpasalamat sa Panginoon, mga kapatid? Sa inyong mga personal life, sa inyong mga tahanan, anong inyong dadalihing handog sa Diyos sa napakarami na ng biyaya na ginawa ng Diyos sa ating buhay, sa bawat isa, sa iglesia at sa ministry. Nawa ang araw na yon ay maging blessing sa atin. Ang aking lamang siguro may dadalangin sa Panginoon, katulad ng ating pag-uusapan ngayon, ay mapanatili ang fellowship sa ilalim ng salita ng Diyos. At 3 Sundays, 3 Sundays to go bago magpalit ang taon. Tininiwala ko na hindi dito matatapos ang gawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Sino sa inyo ang umaasa pa at may pag-asa pa na may gagawin pa ang Diyos pagkatapos ng mga buwan na ito, pagkatapos ng taon na ito? Ay meron pang biyaya ang Diyos sa bawat isa. Meron pang gagawin ng Diyos ng mga dakilang bagay sa ating lahat. Sino sa atin ang sumasampalataya, mga kapatid? Nawa ay masali na rin tayo mag-express dahil nakasalalay sa ating pag-express ng ating mga puso, pagpapasalamat sa Diyos, paghahandog. At sa bahagi na yan ay may bahagi na nakalungkot sa aking puso dahil anong taon na tayo? It's 2024. Pero tipid pa rin tayo sa papuri sa Panginoon. We cannot give the best of our strength na kaya natin maibigay sa Diyos. At lagi ko na sinasabi, Panginoon, hindi ko na alam kung paano pa i-encourage ang church to worship. Because sabi ni Jesus, mula sa ating loob ay aagos ang mga gawa ng Diyos, aagos ang mga papuri at pasalamat sa Diyos. So tayo ay magdala ng mga handog sa araw na iyon. Naniniwala ako na may gagawin pa rin ang Diyos sa ating kalagitnaan at magpapatuloy ang paggawa ng Kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos ay magpapatuloy na magko-comfort sa atin. Sino pa ang gusto magpaaliw sa Panginoon by His Word? Na i-comfort pa tayo dahil mas lalo pang titindi ang mga trials, ang mga challenges sa pananampalataya. Mas lalong bibigat ang mga situation. Pero sabi nga ng ating narinig kanina, my grace is sufficient. Huwag tayong mabahala. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung paano ako'y nagtagumpay, kayo rin ay magtatagumpay. Ang sabi ng Panginoon. Nandiyan ang salita ng Diyos para patuloy na magturo at mag-lift up sa ating mga kaluluwa sa panahon na tayo ay down, sa panahon na tayo ay maraming pinagdadaanan. So umagang ito, nais ko lang bigyan ng panahon ang paksa na ito about let us keep the fellowship through the word of life. Let us keep the fellowship through the word of life.
mula doon sa ating binasa sa 1 John chapter 1. Kung ito ay familiar na sa ating lahat, ang pinapakita dyan ni John, it's about the incarnate word, ang salita na nagkatawang tao sa gitna ng mga mananampalataya. Sa verse 1 ay binasa natin, sabi dyan, what was from the beginning, what we have heard and what we have seen with our eyes, what we have looked and touched with our hands concerning the word of life. Ang verse 1 and verse 2, ang pinapakita dyan, it speaks of Jesus Christ, the incarnate word. At si John ay isa sa mga witness. Sa panahon na yon, of course, marami ng mga mananampalataya ang tinawag. Ang mga early Christians ay nagpatuloy sa fellowship, sabi sa aklat ng mga gawa. They continue in fellowship, in breaking of bread, sa mga gatherings, sa pakikisama, sa bawat tahanan. Dahil ang fellowship noon ay nasa bawat tahanan pag ginaganap. At ang declaration dyan ni John, sabi niya, aming narinig, they have heard the word. So yung word dyan ay logos. They have heard the word, they have seen, sabi dyan, they have looked and touched with our hands. At ano sabi ni John? Concerning the word of life. Ang salita ng buhay ay na-reveal, nahayag through Christ. And speaks of Jesus Christ sa panahon na yon na kanilang nakasama ang Panginoon. At yan ang isang uri ng fellowship na mayroon sila, the incarnate word sa kalagitnaan ng mga apostles, sa kalagitnaan ng mga unang mga believers sa panahon na yon. Nasa magitan ng Panginoong Hesus ay pinatibay ng Diyos ang fellowship. Pinatibay ng Diyos ang pakikiisa ng bawat isa. At yan ang ating titingnan sa umagang ito. Let us keep this fellowship through the word of life. Dalangin ko na may ipagpatuloy pa natin. For the past 42 years, past 43 years, this church, this fellowship was built upon the foundation of Jesus Christ. Kayo ba'y sumasampalataya, mga kapatid? Na walang tao ang siyang naglagay, o walang tao ang siyang nag-build. Ang sabi ni Jesus kay Peter, upon this rock, I will build my church. So, ipinapakita dyan ni John, ito yung uri ng fellowship na mayroon sila sa panahon na yon, the incarnate word, ang salita na nagkatawang tao. Sabi dyan, kanilang narinig. Of course, ang salita ay nangusap sa kanilang kalagitnaan. They have heard, they have seen, and they have looked and touched with their hands. Kung iisipin natin, parang napakasarap ng ganung fellowship. Because the Lord Himself was there. Ang salita ng buhay ay nandoon kasama nila. Pagdating sa 1 John chapter 2, ay ganito naman ang pinakita, ating puntahan sandali. Because sabi dyan ni John, you have known the Father. 1 John chapter 2. I write to you, little children, because you see your sins are forgiven. Forgiven you for His name's sake. Verse 12. Verse 13, I write to you, fathers, because you have known Him, who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the wicked one. Sa biyaya ng Diyos ay ating napagtagumpayan ang masama. I write to you, little children, because you have known the Father. So dito ay pinapakita ni John ang pagkakilala sa Diyos, sa Ama, sa Ama ng lahat ng bagay, sa source ng buhay. Sabi ni John, you have known the Father. At paano ba natin ay kilala ang Ama? By His Word. By
the revealing of His Word. Because hindi natin makikilala ang Ama, ang Diyos, na source ng lahat ng bagay, kung hindi ang Diyos mangungusap. At kung hindi ang Diyos sa panahon na yun ng mga alagad, magsasaplot ng laman at para magpahayag ng mga dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa nakalipas na mga panahon, sa mga bagay na gagawin ng Diyos o ginagawa ng Diyos at sa mga bagay na gagawin pa ng Diyos, ang Diyos ay laging may salita upang maunawaan at makilala ng bawat isa kung sino ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So pinapakilala dyan ni John, the Word was revealed. The life was revealed. Sabi sa ating text, verse 2. You have known the Father. We have nakita natin, nakilala natin siya, na Ama sa langit. Because merong buhay na na-revealed sa atin. At yun ang pinapakita ni John. The life was revealed sa verse 2. Sa King James Version, was manifested. At alam niyo yung word dyan na manifested, to reveal or to show self. In the flesh. Para magpakilala ang Diyos, magpahayag ang Diyos in the flesh. The life was revealed. Kaya nga sa mga panahon na yun, naniwala ako, ganun na lamang ang pag-asa, ang kagalakan ng mga alagad na kanilang na-witness at naka-fellowship ang word of life through Christ. Kaya nga buong tapang nilang hinaharap ang maraming mga bagay. Yet pagkatapos na ang Panginoon ay mawala sa eksena, nagpasimulang pumasok ang ilang mga doubt sa puso. Like Peter. Di ba? Paano yan? Wala naman sa ating physically ang Panginoon ay hindi natin kasama. But by His Word, He is here. The same na pagpapahayag ng Diyos sa panahon na yun, sa anyong salita ay nahayag ang Diyos sa huling mga araw at dito tayo lumalakad sa ating panahon. And this fellowship, katulad ng meron sila sa panahon na yun, nang sabi ni John, the life was revealed, and we have seen and testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was revealed to us. Ang talata na ito ay connected doon sa John chapter 1 verse 14 na madalas natin binabasa, no? I-quote ko lang sandali. And the Word, sabi John, was made flesh and dwelt among us. Full of grace and truth, sabi doon. At naka-insert yung, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. The Word was made flesh. The life was revealed through Jesus Christ sa panahon na yun. And I couldn't imagine kung gaano kasarap ang fellowship. Kung gaano kasarap na nandiyan ang buhay, ang salita ng buhay, kasama ng mga alagad, kasama ng mga unang mga mananampalataya. At anong pinapakita doon ni John sa ating mga tatabinasa sa verse 1 and 2? Ano ang pinapakita dyan ni John? Na ang salita ng buhay ay kanilang ka-fellowship. Through Jesus Christ, sa panahon na yun. Ang salita ng buhay ay nasa kanilang kalagitnaan. Ang salita ng buhay ay naririnig nila. Nangungusap. Ang salita ng buhay ay kanilang nakita, sabi sa ating teksto. Kanilang nahawakan, ibig sabihin, ang nasa kalagitnaan nila ay ang salita ng buhay, ang eternal life, which is the Lord Jesus Christ Himself. And that's why si Pablo ay meron siyang statement, mga kapatid. Sina-challenge niya ang mga pananampalataya ng mga believers, hindi lang sa panahon niya, even sa ating panahon. Ano sabi ni Pablo? Kung ang Diyos ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Romans chapter 8 verse 31, if God be for us, who can be against the church, against this fellowship? Ang sabi niya, what shall we say then?
sa lahat ng bagay na nangyari o pinangyayari ng Diyos. Tulad ng mga karanasan natin sa nakalipas, karanasan ng ilan, Pamilya ng Barcholos, Sister Grace, sa magkakasunod-sunod na mga pangyayari, na ang Diyos din ang nagpapahintulot. Maaaring meron tayong mga pagkukulang na nagawa, pero may Diyos na may control ng lahat ng bagay. At kaya yung fellowship na meron sila sa panahon na yun ay kontrolado ng salita ng buhay. Hallelujah! Kaya naman may pananampalataya at tama na pananampalataya na sumibol sa mga alagads. Like Apostle Peter na sabihin niya, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ikaw ang Kristo, ikaw ang buhay, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ikaw ang kapayapaan, ikaw ang Diyos na nahayag sa laman na aming nakasama at nahawakan. At sa panahon na iyon, masabi ko na isa sa napakalaking privilege, bagamat of course hindi na babalik sa ganong o hindi na mababalikan yung history ng ganong kalagayan ng mga apostles because pagkatapos ng buhay sa lupa, ang ating fellowship ay sa langit na kapiling ang Panginoon. Pero yung panahon na yun, that moment, hallelujah, na pinapakita ni John na kasama nila ang salita ng buhay. Kaya nga mayroong pinapakita din si Apostle Pablo doon sa Romans chapter 8 verse 31. Balikan ko lang, sabi doon, if God be for us, who can be against us? Sino mag-amen sa salita ng Panginoon? Hindi po ito tungkol sa pakikipaglaban sa laman, kundi ito ay nagpapakita ng protection na ang sanlibutan, ang buong puwersa ng kaaway ng sanlibutan na ito, ng kasalanan, ay wala nang magagawa against the children of God. Against the church of the true church of Christ. Against the fellowship, hallelujah, ay wala nang magagawa ang diablo because in this fellowship, nandito ang salita ng buhay. At yung mga labas-pasok dito ay pinagpapala ng buhay ng mula sa Diyos. Ang bahagi sa fellowship na ito. Ang ipinanganak, sabi nga ng salita ng Diyos, sa kanyang salita ay may buhay. Ang ipinanganak sa Espiritu ay may buhay. Hallelujah. Dahil ang laman ay laman nga. Subalit ang Espiritu ay Espiritu nga. Ang ipinanganak sa laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Ibig sabihin, makakaunawa siya at makakabahagi siya sa mga gawa ng Diyos sa magitan ng kanyang Espiritu. So, ito ay nagpapakilala, mga kapatid, ng protection. And this is how the apostles have fellowship with God sa panahon na yan. And even ang mga early Christians, ang mga na-convert, ang mga nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon Jesus, because niniwala ako na hindi lang mga apostles ang nakaranas, niniwala ako, within the fellowship, ay yun ang pinapakita ni John. Ibig sabihin, hindi po naging exclusive lang sa mga apostles ang maranasan, ang salita ng buhay. Sino mang nabautismuhan, ang sabi ng pangako, ang kapangyarihan ay darating sa iyo. Ang buhay ay darating sa inyo. Hindi lang ito na-enjoy ng mga apostles. Those who believe in Christ, those who saw and heard His voice sa panahon na yun. Nakarinig ng mensahe sa panahon na yun at nahawakan ang buhay. Nakita nila, na-witness how the word of life ay nandun kasama nila. Oh, masabi ko, napakainam na fellowship. Napakainam na fellowship. Kapag ang fellowship na ito ay nagpatuloy sa ganung kalagayan. At masabi ko, magiging matibay lamang itong fellowship. For almost 43 years by the grace of God. Ay naging matibay ito because hindi sa gawa ng sino man, kundi may gawa ang Diyos. Hallelujah. May salita ng buhay na inilagay ang Diyos. Itinanim sa puso ng bawat isa. Sumibol ang tama na pananampalataya, sumibol ang tama na pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mayroon tayong mga testimony
na kahit anong mangyari, sa umagang ito, sino merong testimony na kahit anong mangyari, ipahintulot ng Diyos, ay magpapatuloy tayo sa pananampalataya. Hindi makakapigil yung paghulog ng anak sa hagdan. Hindi makakapigil yung mga sakuna, yung mga tawag diyan, unexpected na mga pangyayari sa personal, sa family. No, hindi para ibaba ko ang isang pananampalataya ng isang bahagi, no? But in me personally, nung mga bata ay lumalaki, iba-iba rin ang mga aksidente na kinaharap nila, but by the grace of God ay hindi ko talaga naisip na bigla na lang mag-isip ng hospital o magpatingin agad sa doktor. At sa biyaya ng Diyos, yun yung aking nakasanayan sa aming magulang, sa aming tatay, sa ating Pastor Franco. Of course, mag-aalala tayo, mababalisa. Pero may Diyos lagi na nakakaalam at nagpapahintulot, walang aksidente sa harapan ng Diyos. Maaaring mga bagay na nangyari sa family, sa ating lahat, personally, sa bawat isa, ay pinahintulot ng Diyos for a reason, for a purpose of learning and magtiwala sa Diyos. Si Abby noon nalaglag sa semento na hagdan nung kami ay nangupahan pa dyan sa Zone 2. Medyo nasa second floor kami noon. Ganon din. Hindi naman, of course, yung pag-aalala ay nandoon. Pero yung pagtitiwala ay napakalaga sa Diyos. Nung si Julissa ay nasubsob sa aming pintuan dyan sa Somuan, pumutok yung baba niya, napakalalim ng sugat at maraming dugo lumabas. I just pray, I just wait for the grace ng Diyos ang gumawa. At ang lahat ng bagay nagiging maayos by the grace of God. Lahat ng mga bagay na pinangyari ng Diyos at pinapahintulot. Huwag niyong kalimutan na lahat ng bagay ay nangyari sa ikatitibay at ikatututo ng bawat isa. Lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip pinangyayari ng Diyos sa kanila na mayroong pagtitiwala sa Diyos. At kung ang fellowship na ito ay mayroon tayong lubos na pagkakatiwala na mayroong salita ng buhay na kasama natin ngayon, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Hallelujah! Ano man ang mangyari bukas, ano man ang mangyari next week, at sa next year na darating, meron tayong living hope because mayroong word of life. Mayroong salita ng buhay sa atin. So ano ba ang core ng ating fellowship? Katulad ng aking dalangin, mapanatili nawa natin ang fellowship under the word of life. Mapanatili natin na ganoon ang kalagayan ng ministry, ng gawain ng Diyos. For the rest of time na tayo ay manatili sa lugar na ito, sa dakong ito. Bagamat ang isa ngayon sa aking talagang mabigat na, hindi naman, kumbaga ay isa sa mga priority na concern ay kung paano pa natin i-accommodate ang ating mga service, mga personal service, mga personal vehicle natin dyan kapag tayo ay pupunta sa ating fellowship. Wala na tayong masiksikan. By the way, congratulations sa ating kapatid, Barciolo. Kahit naman nilihim natin, makikita pa rin naman talaga sa bagong kaloob ng Diyos na mga gamit. Hindi lang sa family, kundi sa ministry na rin. So, yun is sa aking pinag-pray sa Panginoon, to be honest, because sa dating anniversary, may mga bisita tayo. Saan natin sila sisiksik, ilalagay? Diba? May mga sakyan sila mga dala. So, nag-try po kami dyan. Advice kay Brother Edgar na mag-inquire sa Bagong Buhay Elementary School. Pero there's no space. Walang bakante. Dahil maliit lang yung space doon at pag Sunday, may naka-park din daw dyan sa kanila. Meron ako dito nakikita sa phase 5 na mga space na mga parking space na pay parking. Pero hindi ko alam kung available pa rin. So, maaring sa mga panahon na ito, challenge tayo ng Panginoon. Sino sa inyo handa pa rin mag-sacrifice? Handa pa rin paminsan-minsan, magkukommute, iwan na lang yung sasakyan sa bahay, mag-commute na lang, maglakad kung
kung ipapahintulot ng Panginoon. Malaking tulong pa to exercise. Yung mga hindi na dyan naglalakad, baka lagi na lang kayo nakasakyan. Lagi naka-aircon, di ba? Katulad ko. Kaya minsan, konting lang sa katawan ay may mga nararamdaman na. But for the sake of fellowship, alang-alang sa fellowship at mapanatili itong maayos at, mapayapa, masabi ko na abounding works ng Diyos, ay isa lamang yun sa mga maaring tinitinang ko ng mga pwedeng pipigil sa atin. Pero ako'y niniwala mayroong paraan ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Hindi lang sa bagay na iyon, kundi sa maraming mga bagay na ating nararanasan sa tahanan, sa mga trabaho, sa mga personal na ating pangangailangan. Lagi natin sinasabi, there is a way. May Diyos na may magagawa para sa ating mga pangangailangan. At ang fellowship na ito, ang core nito, ano yung pinaka-tumatali? Sabi ko, Panginoon, wag nawa itong fellowship ay tila maging tradisyon lamang sa amin na lumilipas ang mga buwan, taon. Dati na naman isang bagong taon, panibagong panahon na ipagkakalob ng Diyos. Hindi nawa maging tradisyon ang ating pabalik-balik sa iglesyang ito, sa ministry. Kundi meron tayo nakikita na mga dakilang pangako ng Diyos. By His Word, may gagawin ng Diyos. May Diyos pa rin na tumutugon sa ating mga kahilingan. Can you say amen to that, mga kapatid? May Diyos pa rin na nagpapagaling ng mga karamdaman. Hallelujah. Sabi ng ating inawit, ating sambahin ang kanyang pangalan, hallowed be thy name. At sa napakaraming titulo, pangalan ng Diyos, ng kanyang mga attributes ay kanyang na-express ang kanyang sarili sa kanyang salita at yun yung ating nilalakaran sa uling mga araw na ito. Na siya ang ating Diyos na shalom, our peace. Diyos na ating katwiran, na siyang nagdadamit ng katwiran sa atin. Dahil ang ating mga katwiran ay basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kapag ganito ang ating fellowship, parang katulad lamang sa isang panata o nakasanayan na lamang natin. Pagpasok ng January 1, ay magsasabi tayo, Panginoon, parang New Year's resolution na lamang ang gawain. Pagtungtong ng January 1, Panginoon, sisikapin ko na talaga. Pero ang ating lakas ay manghihina kung wala tayong kalakasan na mula sa Diyos. Mapapagod tayo sa paglilingkod. Manghihina sa pagpaparito, pagbabalik-balik natin sa fellowship. Pero kapag nandyan ang word of life, mayroong kalakasan. Mayroong mga bagay na bago na ginagawa ang Diyos sa kalagitnaan ng kanyang mga banal. And that's why, ang core ng ating fellowship ay sa pamamagitan ng words. Kung ating mapanatili ang fellowship sa ganung kalagayan, I believe there is light na magpapatuloy na gagawa sa iglesia at magpapatuloy ang mga pagtatagumpay sa mga labanan. Spiritual battle na kinakaharap ng bawat isa, magpapatuloy ang pagtatagumpay, magpapatuloy ang mga gawa ng Diyos, magpapalaya pa siya ng mga bagay na inaalipin ng kaaway. Because ang core ng fellowship is, nandyan ang word of light. The same life na mayroon doon sa panahon ng mga apostles that was revealed to them in those days. The same life na mayroon tayo sa ating fellowship. Maaring wala physically ang Panginoon, pero nandito ang salita ng buhay na ating sinampalatayanan. At salamat, hindi tayo binibigo ng salita ng Diyos. Sino rito sa umagang ito ang magsasabi, kailanman hindi ako binigo ng salita ng Diyos. Nang ako ay tinawag ng Diyos, mula ngayon, 43 years na ang ministry, mula noon hanggang ngayon, tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. His mercy, His faithfulness is new every morning.
Hindi na mababago pa, hallelujah. Hindi na mapipihit pabalik ang lahat ng mga bagay o mababago ni walang anino ng pagbabago. Ang sabi ng Scripture, ang Diyos ay walang anino ng pagpapalit ng kanyang kaisipan. Lagi ang Diyos sakdal sa kanyang mga salita. At ang Scripture ay nagpapakita sa atin that there is only one word of life. There is only one eternal life. At ito ay ang Diyos na nahayag through His Word. Balikan natin ang verse 2, sabi diyan, and the light was revealed. Ang buhay ay nahayag o nagpakita. Yung Greek word diyan is to show self. And we have seen, nakita nila ang buhay. Of course, through Jesus Christ. And testify and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was revealed to us. So yung tanong ko kanina sa inyo, paano natin nakikilala ang Ama na siyang buhay, na siyang pinagagalingan ng buhay na walang hanggan? Paano ninyo nakilala ang Diyos o nakikilala siya sa ganung kalagayan? Nang sabihin ni Jesus sa John 17 verse 3, now this is eternal life. Basahin niyo mga kapatid, ating basahin. That they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So, ay ibig sabihin, ang eternal life na ating tinanggap mula sa Diyos, ito ay mayroong kinalaman sa pagkakilala sa nag-iisang Diyos na nahayag sa laman sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang eternal life is to know God. At kapag siya'y ating nakilala ng lubos sa kaniyang kadakilaan, sa kaniyang majesty, sa magitan ni Kristo na nahayag sa laman, ay makikita natin, ito yung eternal life, ang sabi ng Panginoon. So meron siyang kinalaman sa tama na pagkaunawa. Kaya nga, di ba, sa ilang bahagi ng sulat ni John, ang sino man hindi kumikilala o hindi sumasampalataya kay Jesus, ay, ang sabi doon, ay Antikristo. Ang hindi sumampalataya na ang Kristo ay dumating sa laman, ay Antikristo, ang sabi ng salita ng Diyos. So meron siya kinalaman sa tama na pagkaunawa sa pagkakilala sa nag-iisang Diyos, nang ito ay ma-revealed in the flesh at nakita ng mga alagad, nakita nila ang buhay ng Diyos. Nakasama nila, naka-fellowship nila ang salita ng Diyos. At yun ang gusto kong dalhin sa atin sa ating panahon. Wala na in the flesh ang Panginoon, siya nasa kalwalatian ng Ama, yet His Word still here. By His Word, hallelujah, so magitan ng kanyang salita na nag-anyong laman sa iglesia, because ang sabi ni Pablo, you are a living epistles. Kayo ay mga buhay na salita ng Diyos na nababasa ng sanlibutan ng marami sa ating panahon. This is eternal life, that they know you. Of course, by His Word, nakilala natin ang Diyos na ito, na nahayag sa magitan ni Kristo, at nakilala natin kung paano ang Diyos ay nagpahayag ng dakilang pag-ibig na ito ng Diyos sa magitan ng pagkapako ng Panginoong Kristo Jesus. Yet, ang Scripture ay napakarami po niyang pinapakita o mga prophecies patungkol sa ganitong kalagayan ng Diyos. Sa anyong salita na nahayag sa laman, the incarnate word sa panahon na yon. Napunta natin ang Proverbs chapter 8 verse Proverbs chapter 8. Ilang mga hula sa Scripture. At ginamit ang mga lingkod ng Diyos to prophesy. Proverbs chapter 8 sa verse 22. The Lord, sabi diyan, no, of course, kapag tayo nagbabasa ng Scripture, ay dapat may kalakip na panampalataya. Hindi natin ito binabasa by books or by simpleng pagbabasa ng mga aklat, because ang Biblia ay hindi po katulad ng isang ordinaryong aklat. We read it by the Spirit, with understanding. Ang sabi diyan, the Lord possessed me at the beginning of His way. Before His works of old, I have been established from everlasting.
From the beginning, before there was ever an earth. When there were no depths, I was brought forth. At ito'y kinumpirm ni Pablo sa Hebrews chapter 1, verses 3 hanggang 8 yata iyon. Nang sabi doon ng salita, today I have begotten thee. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills, I was brought forth. While as yet he had not made the earth of the fields, or the primal dust of the world. When he prepared the heavens, I was there. When he drew a circle on the face of the deep, when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep, when he assigned, sa magpatuloy, verse 29, when he assigned the sea its limit. So kung babalikan natin yung Genesis chapter 1, nandoon yun, na binigyan ng Diyos ng decree ang tubig kung saan lang siya dapat manatili. Ang langit, ang ulap, di ba ang clouds, o ang ulap, ang mga tubig sa langit, yun na siya nagiging dew sa tuwing umaga. Ang hangganan ng tubig at lupa ay meron silang decree na hindi sila pwedeng mag-overlap sa isa't isa para ipakita na ang Diyos ay Diyos ng order, Diyos ng kaayusan. Kaya tingnan nyo, kapag ang word of life ay nasa fellowship na ito, mayroong kaayusan na ginagawa ang Diyos. Because ang Diyos, hindi siya Diyos ng kaguluhan, sabi ni Pablo. But He is the God of order. Ang sabi dyan, tuloy lang natin yan. When He assigned to the sea its limits so that the waters would not transgress His command, when He marked out the foundations of the earth, then I was beside Him as a master craftsman, and I was daily His delight, rejoicing always before Him, rejoicing in His inhabited world, and my delight was with the sons of men. So it's a prophecy of Christ, the incarnate Word sa panahon na yun. Yung lagi natin binabasa sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At kung ating i-compare ang scriptures sa Isaiah 41, verse 4, again ito sinasabi, ating puntahan na Isaiah 41, verse 4. Sabi diyan, who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning. At anong declaration kay Isaiah? I, the Lord, the first, and with the last. Ang sabi niya, I am He. At kung mayroon tayong tama na pagkaunawa sa Diyos na eternal, sa Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay, ay nagpapakilala rin even kay Isaiah, I, the Lord, I am the first and the last, and I am He, ang sabi niya. So in the beginning, sa panahon na yun, at nang siya ay magsaplot sa laman, ang nakita ng mga alagad ay hindi ang ipinanganak doon sa sabsaban. Ang nakita nila ay ang word of life. Ang Diyos na eternal, naka-fellowship nila, nakasama nila, narinig nila, nangusap ang Diyos. Nakasama nila, nahawakan nila, at nakita nila ang mga kadakilaan na gawa ng Diyos sa magitan ng salita ng buhay. John chapter 8, verse 58, anong sabi ni Jesus? And Jesus said unto them, verily, verily, I say to you, before Abraham was, I am. So ipinapakita ng maraming kasulatan, anong uri ng fellowship even in those days. Ang fellowship na mayroon sila ay mayroong salita ng buhay. That means there is a God of Abraham, Isaac, and Jacob in the midst of His people. Kaya nga sabi doon, ang kanyang pangalan tatawagin na Emmanuel, Emmanuel, God with us. At kung ganun ang fellowship, anong klaseng kalakasan at kapangyarihan ang kayang gawin ng Diyos sa kanila na sumasampalataya sa Diyos na ito. Na nangusap before time began, hanggang sa panahon ng mga alagad, nangusap ang Diyos sa magitan ng laman, sa magitan ni Kristo, at hanggang sa ating panahon, nang sabihin ni Jesus, I am the same yesterday, today, and forever. At kung paano na-enjoy nila ang buhay, hallelujah,
sumasampalataya ko, na-enjoy din natin ang buhay na mula sa Diyos. Sino sa umagang ito ang nag-i-enjoy ng buhay na mula sa Diyos? Sino ang nag-i-enjoy ng kapayapaan na mula sa Diyos? Sino nag-i-enjoy ng mga kagalingan, mga karamdaman na pinagagaling ng Diyos na dakila sa lahat? Sino nag-i-enjoy ng sabi ng awit, ang Jehovah Jireh, our provider, hallelujah. Oh, ang Diyos na ito ay gumawa sa nakalipas na panahon at gumagawa pa rin sa buhay ninyo. And therefore, where is your praise and worship sa Diyos? Hindi ba inawit natin kanina, you're worthy of all the praise, hallelujah. Hallowed be thy name, bless your name, O God, hallelujah. For you are the same yesterday, today, and forever. At kung mapapanatili natin ang ganong fellowship, anong bagay ang pwede pang gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan, mga kapatid, na hindi lamang dapat kayo ng mga magulang ang mag-i-enjoy ng fellowship. I am praying na even this generation of young people na mayroong desire, mayroong delight sa word of life, hallelujah, ay maranasan nyo rin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Maranasan nyo rin ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos na malaya. Na sa panahon na mayroon tayong mga pagkukulang, ang puso ay laging mababa na inihaharap sa Diyos. Nagpapakumbaba sa salita ng Diyos. At laging dumadalangin ng biyaya ng kalakasan. So I hope atin nakikilala ang bagay na ito, atin na lamang binabalikan. At nire-review ang mga bagay. At ito yung sinasabi ni John na kanyang pinapahayag sa panahon na yun, of course. At ang sulat na yan ay umabot hanggang sa ating panahon. Kung ano ang kanilang nakita, kung ano ang kanilang, ano sabi doon, kung ano yung kanilang narinig, kung ano yung kanilang naranasan within the fellowship, kung ano yung fellowship na meron sila sa panahon na yun, ay yun ang parang gustong sabihin ni John, yun ang aming binabalita, isinasaysay sa inyo. We proclaim what we saw, we proclaim what we heard. Kung ano yung aming karanasan sa salita ng buhay ay dapat maranasan din ng bawat isa. Sa panahon na ito, sa uling mga araw, kung tayo ay merong tiyak na pananampalataya at pag-asa, because sabi ni Pablo, we drink the same Spirit of God. Tayo ay uminom sa isang Espiritu ng Diyos. At kung tayo lahat ay uminom sa isang Espiritu ng Diyos, there is only one experience na gawa ng Diyos. At ito yung pinapahayag ng mga apostles, we declare what we heard, we declare what we saw. It is a fellowship na mayroon ng pattern, and that's why ang mga fellowship sa ating panahon, without the word of life, ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Na ang kanilang mga labi, sige ang puri, awit, pero ang mga puso, napakadubi sa harapan ng Diyos. Pinipinturahan ang labas ng nitso, pinapaganda, sabi ng Panginoon, pero yung loob ay napakaraming mga mababaho at bulok na mga buto ng tao. So hindi ganon ang pinapakita ni John. Kung ang Diyos na ito ay gumawa sa panahon nila, the same God gumagawa pa rin sa ating panahon. Kung ang Diyos na ito ay Diyos of peace sa panahon na yon, at ang iglesia ay binigyan ng biyaya, ng kapayapaan, kaayusan, at yun yung mga tinuro ng Panginoon kay Pablo, hallelujah, that you may set all things in order sa iglesia. Kung ganun ang pagkilos ng word of life, hindi ito mababago even in this very moment. Ang Diyos ng kaayusan noon, the same God ng kaayusan sa ating panahon. Ang Diyos na mabuti noon ay Diyos na mabuti pa rin ngayon. Ang Diyos na nag-supply ng pagkain kay Elijah sa kanyang bayan sa ilang, ang Diyos pa rin na kayang mag-supply ng ating mga pangailangan. Ang Diyos na naghati ng daan, hallelujah, ng Red Sea para makadaan ang bayan ng Diyos, ay Diyos pa rin naggagawa ng mga paraan para tayo ay makapagpatuloy sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Salamat, hindi tayo iiwan ng Diyos, hallelujah. Salamat sa fellowship na ito ay meron tayong salita na hinahawakan.
merong word of life na tayong tinanggap sa ating panahon. Hindi na mahalaga kung ito yung kalagayan ng kung ganito lang kayang abutin ng ating kakayahan sa church building na ito. Tinutuya-tuya tayo minsan dyan. Sino sa inyong nakarinig minsan na yan bang iglesia, walang parking. Parking lang, hindi kayo makagawa. Narinig niyo ba yun? Narinig ko yun. Isang komento ng isa sa mga tricycle driver dyan. So pinagbabasayan nila sa aming church doon, may malawak na parking. Kawawa naman tayo, wala tayong parking. Dahil lamang sa parking ay na-invalid ang ating kaligtasan. Pero hindi yun. Pero ginagawa natin ang lahat ng bagay, sinisikap, may ayos. Kung tayo'y pagkakalooban ng Diyos ng blessing, para mabili natin isang lote dyan, para gawin nating parking space, why not? Ang Diyos ay mabuti na Diyos. Or pwede rin naman tayo lumipat ng venue at kung tayo bigyan ng pagkakataon, opportunity, mag-inquire ng isang lupa para sa isang mas maayos, malawak na paligid, then why not? Ang Diyos ay Diyos pa rin na Diyos na nagbibigay ng mga nasa ng kanyang mga banal. Pero hanggat ganito ang ating situation, let's keep the fellowship sa salita ng Diyos, whatever it takes. Kahit maraming mabigat na mga challenges sa harap, kahit maraming mga hindrances, it is not by might nor by power, sabi ng salita ng Diyos, kundi sa Diyos na Espiritu na gumagawa ng makapangyarihan at malakas na may kakayahan na gawin lahat ng bagay sa ikaayos ng kaniyang mga banal. So ito yung binabalita ni John. Sabi John, natin puntahan balikan ng verse 3, what we have seen and heard, we proclaim to you also, so that you too may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. So ito yung pinapahayag ng mga apostles. I believe hindi lamang si John. Lahat sila ay mayroong isang pagkakilala at pagkaunawa sa kalooban ng Diyos sa mga panahon na yun. At dito sa talata na ating binasa ay parang gustong sabihin ni John na gusto rin naming maranasan ninyo. Gusto namin ipakita sa inyo, ito yung uri ng fellowship na mayroon sa aming panahon. So ibig sabihin, ipinapakita na ni John ang pattern ng tama na fellowship even before our time, na kahit man para maging mas formal tayo because of this venue, pero sa mga panahon na yun, kung saan sila abutan ng mga fellowship, sa mga bahay-bahay, sa ilalim ng punong kahoy, it doesn't matter as long as the word of life was there. 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Hindi na mahalaga. Well, kung ang Diyos ay magkakaloob, then so be it. Dahil ang mga churches, mga church buildings sa US nga lang, di ba? Talagang maayos. Maaaring magkaroon tayo ng damdamin na buti pa sila. Godly jealousy, parang ganon. Pero it doesn't matter. Dahil ang pinapakita ni John, hindi nila inalintana ang maraming mga challenges sa fellowship as long as andyan ang word of life at ang buhay ay mayroong ginagawa sa kalagitnaan ng iglesia. Na ang fellowship ay mayroong kalakip na kapangyarihan mula sa Diyos. Do you believe, church? Kayo ba'y sumasampalataya riyan? Ang fellowship ng mga apostles at ng mga early Christians ay may kalakip na kapangyarihan because of the word of life, at marami ang na-convert, marami ang tumanggap sa Panginoon, tumanggap sa mensahe, sa gospel of Christ, na bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Pinapatunayan na mayroong buhay at kapangyarihan when the gospel of Christ was preached in the Gentile nation. Sa mga tao sa panahon na yun, outside sa Jerusalem, nang kumalat na ang Ebanghelyo ni Kristo. At pagdating sa Book of Acts, pinatunayan ang salita ng Diyos na kasama ng mga apostles ang salita ng buhay. Punta natin ang Acts chapter 4, mga kapatid. Sa Acts chapter 4, so hindi ko masyado itong batagal, mga kapatid, dahil meron tayong practice pa. Sa Acts chapter 4, verse
Maganda, simulan natin sa verse 1. Si Peter at si John was arrested because of the gospel. Now as they spoke to the people, the priests, the captain of the temple, and the Sadducees came upon them, being greatly disturbed that they taught the people and preached in Jesus the resurrection from the dead. So nangaral ang mga apostles. And they laid hands on them and put them in custody until the next day. So nakakulong sila dahil lamang sa pangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. In particular about sa resurrection from the dead. And put them in custody until the next day, for it was already evening. However, many of those who heard the word believed. And the number, so sa kabila nangyaring ganun, marami pa rin sumampalataya. And the number of the men came to be about 5,000. I'm sorry. Yes. Verse 5, and it came to pass on the next day that their rulers, elders, and scribes, as well as Annas, the high priest, Caiaphas, John, and Alexander, and as many as were of the family of the high priest, were gathered together at Jerusalem. And when they had set them in the midst, so after ng magdamag ng gabi, nilabas sila, dinila sa kalagitnaan nila, they asked, by what power or by what name have you done this? So doon pa lang sa statement ng mga nakasaksi sa ginawa ng Diyos, ay hindi na talaga nila kayang tanggihan. Mayroong kapangyarihan. So within the fellowship, within the midst of, in the midst of His people, in the midst of this apostles sa panahon na yun, ay hindi nila kayang tanggihan na mayroon talagang kapangyarihan na gumawa sa panahon na yun. They asked them, sabi doon, they asked, sabi dyan, by what power or by what name have you done this? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, dahil sila ay tumulong doon sa isang may kapansanan na pinagaling sa pangalan ng Panginoon, by what means he has been made well, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by Him this man stands here before the dead, or before you whole. So pinapatunayan ni Peter na sa umagitan ni Kristo na pinako ninyo, sa umagitan niya ay pinagaling o binangon ng Diyos ang taong ito mula sa kalagayang patay. Sabi diyan, this is the stone which was rejected by your builders, which has become the chief cornerstone. So alam natin ang tinutukoy diyan ni Peter, na ang Kristo na pinako ay siyang naging batong panulok na matibay. Hallelujah! Sa buhay ng mga sumampalataya, pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Now, sabi diyan, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. So dito ay pinapakita ni Apostle Peter, the same experience, hallelujah, ang word of life sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na siya ang buhay na walang hanggan. Sa umagitan niya, ibinangon ang patay na ito, ibinangon ng Diyos. My. Ano kaya ang pwede pang gawin ng Diyos kapag ang fellowship na ito ay nagpatuloy na ang salita ng buhay ay kasama natin lagi sa ating fellowship? Meron pang gagawin at may ginawa na siya at may ginagawa siya ngayon at may gagawin pa siya sa mga darating na mga araw. The same experience. Kaya sabi ni John, I proclaim this to you. This is the kind of fellowship na meron kami. We have seen Him. We have touched. We look at Him. Naranasan namin ang kadakilaan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. At sino pa sa atin sa umagang ito ang mayroong pagkauhaw, Panginoon, nauuhaw pa kami, O Diyos. Panginoon, nais pa naming maranasan. Hallelujah. Kung maaari lang ang kahilingan ng isang mahina na rito, sabihin natin, nanghihina na, nang lulupaypay na,
ngayon mismo sa pangalan ng Panginoong Yesus ay ibabangon ka katulad ng kanyang mga ginawa sa nakalipas sa panahon dahil hindi siya Diyos na nagbabago sa kanyang salita. So ito yung pinakita ni Peter sa panahon ng mga gawa, sa panahon ng mga gawa ng mga apostles. Tuloy natin sabi dyan, now, when they saw the boldness of Peter and John perceived that they were uneducated and untrained men. So ito pa lamang ay isa ng malaking evidence, proof, na hindi kailangan maging matalino ang isang tao para iparanas ng Diyos ang kanyang kadakilaan. It doesn't matter, ikaw ay uneducated, hindi ka marunong na tao sa ibaba ng lupa, but if you believed. Sa umagang ito, sino ang sumasampalataya at sino ay ang may pananampalataya na may magagawa pa rin ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon, mga kapatids? Oh, glory to God! Hallelujah! Oh, we thank you for your word of life sa aming kalagitnaan. Ito yung nagtutulak sa atin. Ito yung nagbabatak sa atin. Hallelujah! Para magpatuloy tayo sa kabila ng maraming mga pagluha. Sa kabila ng maraming mga trial sa panampalataya. Na minsan sinasabi natin, Panginoon, parang susuko na ako. Parang hindi ko na kaya, Panginoon. Pero huwag natin kalimutan, sa loob ng fellowship na ito ay mayroong salita ng buhay. Sapat para tayo ay encourage. Sapat para tayo ay comfort ng Diyos. Huwag kayong matakot, mabahala. Hallelujah. Ipaghahanda ko kayo, ang sabi ng Panginoon. I will come again and I will prepare a place for you. And seeing the man who had been healed, standing with them, they could say nothing against it. So ito yung binanggit ko kanina. Kung ang Diyos ay kasama natin sa fellowship na ito, there's no one will be against this fellowship. Of course, kung meron tayong mga pagkukulang, mga kainaang pananlaman na nagagawa, na nakikita ng mga mata ng marami, lalo ng mga unbeliever, ang Diyos pa rin ay maaga para iset ang order sa lahat ng bagay. Ang Diyos pa rin ay mayroong sovereign word sa ating kalagitnaan. Huwag niyo kalimutan, mga kapatid. Hindi tayo, hindi ako, hindi ang sino man, hindi ang mga elders dito, hindi ang mga diakono dito. Dahil kami, katulad din ninyo na mayroong mga kainaan pa, na laging sinasabi, even our pastor Franco noon, na idalangin niyo patuloy kami. Idalangin niyo patuloy ang mga tao ng Diyos, ang mga ginagamit para sa atin. Sa ating joint fellowship na darating, sino ang nananalangin na ang Diyos ay maging malayang kumilos sa araw na iyon? Huwag natin masyadong isipin, isang araw lang parang bitin. No, may gagawin ang Diyos even sa panahon na iyon. Hallelujah! Kung tayo ay tamang puso na lalapit sa Kaniyang salita. At ang Diyos ay maging malayang gagawa. So pinakita rito, tuloy natin. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, saying, what shall we do to this man? For indeed that a notable miracle, so hindi na kayang pahindihan ang bagay na ito, that a notable miracle has been done through them is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. So sino ang magde-deny o tatanggi that in this place, marami nang ginawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. Marami nang pinatunayan ng salita ng Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid. Kung bakit kayo nakapagpatuloy sa panampalataya ng journey ng inyong panampalataya, kasama niyo ang salita ng buhay. Mayroong salita na nag-guide sa iglesia. Mayroong salita na nagtuturo pa rin sa iglesia. Salamat sa absolute na tinanggap natin sa ating panahon. Na hindi ito kayang lunukin, hindi ito kayang tanggapin ng mga iglesia, ng mga churches sa ating panahon. Hindi nila kayang magpaturo, magpatuwid sa salita ng Diyos. Pero sino sa atin nagagalak pa rin magpaturo at magpatuwid sa salita ng Diyos? Huwag natin tipirin, parang kamay natin nahirapan. Itaas natin ang ating mga kamay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang salita ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang mga banal. Ang salita ng Diyos ay very evident. Ang mga karanasan ng mga apostol is very evident. At ang sabi dyan, hindi natin kayang i-deny. Totoo na may kapangyarihan na gumagawa sa mga tao ito. Napakagandang testimony niya. Kapag nakita ng mga tao sa labas, tunay na may ginagawa ang Diyos sa dahong ito. May nakikita sila na biyaya na kumikilos pa rin sa mga taong ito.
Kahit man ganito ang ating kalagayan ngayon, mga kapatid, hindi na importante yun as long as kasama natin ang presensya ng Panginoon. Ating tuloy sabi dyan, so they called, or verse 17, but so that it spreads no farther among the people. So mas lumagana pa yung ginawa ng Diyos. Let us severely threaten them that from now on they speak to no man in this name. So meron talagang pagpipigil na ginagawa ang diablo para mag-progress at magpatuloy ang pananampalataya. Inyo bang naranasan yan, mga kapatid? Pinipigil kayo ng mga kahinaan pa, di ba? Pinipigil kayo na kayo ay magpatuloy sa fellowship. Pinipigil tayo na tayo ay magpatuloy sa pagsasama-sama sa mga panahon na ito. Nang maraming mga pangailangan at dapat maging wise tayo. Kung ang ating mga trabaho, negosyo ay maaring pumigil na sa ating fellowship din, idalangin na natin sa Panginoon. Or hilingin sa Diyos na siyang gumawa ng paraan para hindi natin mapabayaan ang mga pagkakatipon. Lalo na sa araw ng ating joint Thanksgiving anniversary. So they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. Pinagbawalan na sila. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, sabi diyan, you judge. For we cannot but speak the things, pasin niyan ha, we cannot but speak the things which we have seen and we have heard. Just like what John is speaking about. Hindi na kayang pigilan kung ano yung kailang naranasan sa word of life. We have heard and we have seen and we proclaim it to you na ganito ang fellowship ng mga anak ng Diyos. That we have this fellowship with the Father and His Son by the word of life. Kaya pinatunayan ng Scripture na kung ang salita ng Diyos ay nariyan, mayroong kapangyarihan. Mayroong kagalingan. Hallelujah. Marami na tayong mga pautuo na mayroong katugunan na ginawa ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Sa ating mga dalangin sa Diyos, hindi na mabilang ang mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kasama ito sa mga panahon naranasan ng mga apostles. Sabi diyan, tuloy natin, so when they had further threatened them, they let them go, finding no way of punishing them because of the people, since they all glorified God for what had been done. For the man was over 40 years old, on whom this miracle of healing had been performed. So pinatunayan ng Scripture, in the midst of His people, in the midst of this fellowship, ay papatunayan ng Diyos sa magitan ng kanyang salita, meron siyang kapangyarihan. And being let go, sabi diyan, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servants David have said, why did the nations rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against His Christ. For truly, sabi diyan, against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hands and your purpose determined before to be done. Now, Lord, look on their threats and grant to your servants that with all boldness they may speak your word, by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may have done through the name of your holy servant, Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. So pinatunayan po ng Scripture na kapag nandiyan ang word of life, kapag nasa inyo, nasa ating kalagitnaan, ang buhay na ito, mayroong kapangyarihan na pangyayarihin ang Diyos. And even these people, nabasa natin, sila rin mismo ay hindi na kayang tanggihan. At sila rin mismo ay nagtatanong, what power, sabi diyan, verse 7, what power on or in what name have you done this? At alam natin ang sagot,
only by the name of Jesus. Ang taong ito ay pinalaya sa karamdaman. Ang taong ito ay binuhay mula sa mga patay. At sa umagitan din ng pangalan na yan na ating sinampalatayanan, ang inyong buhay ay iniligtas ng Diyos. Hallelujah. At kayo ay pinagaling sa lahat ng karamdaman. Hallelujah. Nang kanya sabihin, by His wounds we are healed. Hallelujah. At tayo ay nag-benefit ng mga dakilang bagay na ginagawa ng Diyos. At lahat yun ay pinangyari niya within this fellowship. Oh, purihin ang Panginoon. Ating palapakan ng Diyos, mga kapatid. And that's why, sabi pa nga ng awit, walay rason para hindi ka namin sambahon, Panginoon. Walang mga dahilan. Oh, maraming reason actually. Marami tayong dahilan para sambahin natin siya. Para ibalik sa Diyos ang pasalamat for all these years. Ng mga taon ng panahon. At kahit man ako, mga kapatid, ay hindi ko rin ma-imagine how the Lord works so fast. How the time flies sa nakalipas na mga panahon. At kahit man ako, mayroon akong kaisipan noon na aming mga magulang ay makasama namin, buhay hanggang until sa pag-agaw sa alapap, ayon sa pangako ng Panginoon. Pero hindi nangyari ang mga bagay minsan na ating iniisip o ating inaakala. Pero meron palang mas dakilang bagay pa na inihahanda ang Diyos. There are greater things, I believe, kapag ang fellowship nito ay ating naalagaan o nabantayan, at hindi naman talaga tayo ang nagbabantay, kundi ang Espiritu ng Diyos ang nagbabantay. Ang sabi natin inawit kanina, God will send His angels to charge over thee. Hallelujah. Meron pa ring divine anointing, hallelujah, na pumapanaog at binabantayan ang fellowship na ito. Hallelujah. Oh, there's no one against in this fellowship. Hallelujah. Wala na silang may dideny at nila kayang tanggihan, may Diyos na gumagawa sa inyo. May Diyos pa rin, may salita pa rin na gumagawa sa kalagitnaan ng iglesyang ito. So by what power or by what name? It's only by the name of the Lord Jesus. At sa panahon na yan, mga kapatid, ang scripture din ay nagpakita na mayroon talagang manifestation. Punta natin ang 1 Corinthians chapter 2. Mga verse na alam na rin natin ito. Pinatunayan din ng scripture na ito yung uri ng fellowship na naranasan ng mga unang Kristiyano. 1 Corinthians chapter 2, verse 1, and I, Apostle speaking, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom, declaring to you the testimony of God. For I determined not to know anything among you except Jesus Christ and Him crucified. I was with you in weakness. So yun naman talagang ating mga karanasan. Wala dito ang na-exempt sa mga weaknesses. Do you agree, church? Wala sa atin na-exempted sa mga kahinaan sa laman. Lahat tayo ay nagtawag dyan, nag-journey sa isang kalagayan. Na sa kabila ng ating mga kahinaan pa sa laman, may salita ng buhay na nagpapalakas sa atin. Nag-encourage sa inyo, magpatuloy ka lang, magpatuloy kang lumakad sa panampalataya, hindi ka ipapahiya ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sila na sumampalataya sa aking pangalan ay hindi mapapahiya. Hallelujah! Hallelujah! Pinatunayan na sa ng Diyos sa buhay ninyo, hindi kayo pinahiya ng Diyos kailanman. Sa inyong mga dalangin, ang Diyos ay maagap na dumirinig na inyong mga kahilingan. Hallelujah! Sa inyong mga sagang sa panampalataya, nandiyan ang word of life, ang buhay. Hallelujah! Ay kumikilos sa inyo. Gumagawa ng may kalayaan, may kapangyarihan, hallelujah, to do your will, oh God. Sa kabila ng maraming pagluha, sa kabila ng maraming trial sa panampalataya, hallelujah. Sabi ni Pablo, I press on toward the goal. Dahil napakataas ng pagtawag ng Diyos sa buhay ko. Ako na isang mahina, ako na isang makasalanan, ay pinatawad ng Diyos. Ako na hindi karapat-dapat, hallelujah, sa mga blessing, sa lahat ng bagay na pwedeng ibigay ng Diyos sa buhay na ito. Pero ang Diyos ang nagkaloob ng maraming mga bagay
Kaya sinabi ni Job, hindi lamang dapat tayo magpasalamat sa mga mabubuting bagay, kundi maging sa mga pangit na bagay, purihin ang pangalan ng Panginoon. Kahit sa mga pagluha, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Kahit mayroong mga, minsan pag-aalala, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. That's a kind of fellowship na meron tayo sa lugar na ito. Because meron tayong salita ng dinatnan. Sabi ng salita ng Diyos, sa kanila na dinatnan ng salita, sabi ni Pablo, ay merong tiyak na pag-asa. May buhay. May tiyak na pag-asa sa buhay na ito. Ito yung natin sabi dyan, for I determined, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. So na-imagine nyo ba, even Apostle Paul, ay hindi siya naging exempted. And my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but, so ito yung fellowship na pinapakita ni John, but in demonstration of the Spirit and of power. Kung ang salita ng buhay ay kasama natin, kasama natin, ka-fellowship natin, ang salita ng buhay ay dapat meron ng ginagawa at meron ng ginawa sa buhay ng bawat isa sa huling mga araw na ito. Yamang tayo ay pinagpala ng salita ng Diyos ng pangaral ng mga pagtuturo even sa mga panahon na yun nakalipas. 40 years mahigit na biyaya ng Diyos. Sa mga inabutan pa yung mga unang mga panahon ng ministry, kayo ay dapat lumago na sa pananampalataya. Dapat meron ng manifestation ng buhay ng Diyos sa buhay ninyo. Hindi dapat kayo mga mahihina pa sa iglesia. Kayo ay mga matitibay at malakas na mga anak ng Diyos. Hindi na dapat tayo ang kinakitaan pa ng mga kahinaan sa laman, kundi tayo ay kinakitaan ng so much encouragement ng iglesia. Ng kalakasan, ng pagtatagumpay, ng mga buhay ng mga patotoo. Hallelujah. So hindi dapat tayo mag-testimony according lamang sa ating. Gusto ko lang mag-remind patungkol sa bagay na yan. As much as possible, testify, direct to the point. Huwag na natin pahabain pa. Huwag na tayong magkwento ng maraming mga bagay. Direct to the point na tayo ay pinagpala ng Diyos. Iningatan, purihin ng Diyos. Ang Diyos nag-supply, purihin ng Diyos. Hallelujah. Huwag na tayo mag-story ng maraming mga tumakbo tayo, naglakad, sumakay ng jeep, bumaba, nagbayad. Napakaraming mga bagay. Diretso na natin, ang Diyos ay napakabuti na Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ay pinupuri ko sa buhay na ibinigay niya sa aking buhay. Hallelujah. Sa aking tahanan, sa aking mga anak, at sa buhay ng bawat isa. Maging pagpapala, maging mapayapa at maayos ang fellowship. So there is power and spirit in the fellowship. Huwag niyo kalimutan yan. Hindi lang basta tayo ay presente sa fellowship na ito. Makukonsume natin ang oras, ang panahon. Ay mayroong mga bagay na naidagdag ang Diyos. May mga bagay na pinalago ang Diyos na mga buhay dito. Lalabas-pasok tayo sa mga gawain. So much blessing, so much abundant grace and mercy. Pinalalago sa biyaya at karunungan. So this the kind of fellowship na mayroon sa mga panahon na yun. Mayroong demonstrasyon ng spirit and power. At kung hindi mo pa nararasan ito, kapatid, hilingin mo ngayon sa Diyos. At ang sabi ng Scripture, ang Diyos ay mapagkaloob na Diyos. Kung wala pa tayong karanasan, mga young people, tayo ay masyado nang tumatagal sa gawain na wala tayong karanasan in the spirit and power. Na kapag tayo minsan ay mapalalahanan lamang, sumasagot pa tayo. Hindi dapat ganun ang espiritu natin. Dapat tayo ay mababa lagi. Mapagpasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat. Sa paalala, sa pagtuturo. Salamat sa mga ginagamit. Dapat ganun ang ating response. Di ba? Ang mga apostles nga ay, kung yung pag-aaral ng buhay nila, sila ay harap-harapang nirebuke, sinaway ng Panginoon. Di ba? At ang isa sa pinakamabigat na saway na ating makikita doon, and when Peter was rebuked by the Lord, Satanas, lumugay ka sa aking likuran. But it's not Peter himself. It is the Spirit na gustong pangunahan ang
kalooban ng Diyos. Kaya kung mayroong salita ng buhay sa ating kalagitnaan, hindi tayo mangunguna sa kalooban ng Diyos. May absolute, may authority ang salita ng Diyos at ito ang ating guidelines. Absolute. Kung ang Diyos sa kalagitnaan natin ay may salita ng buhay na nagsabi, ako ay Diyos ng kaayusan at kapayapaan, then so be it by the word of life na nasa atin. Kung ang Diyos ay nagsabi, gawin niyo lahat ng bagay na may kaayusan, then so be it, Lord. Kung ang sabi ng Panginoon kay Pablo, sige, isuot mo ito, ipakita, ituro sa mga mananampalataya, na hindi lahat ay mabuti, pero hindi lahat ay nakakatibay. Then so be it, Lord. This is the kind of fellowship na meron sila. There's the power and the Spirit na gumagawa to set all things in order. And this is what I am praying for, Lord. Tulungan mo kami to keep this fellowship through the Word. Na hindi sino man, hindi tayo ang gagawa. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang gumawa para sa atin. So yan pinapakita ni Pablo. Ang fellowship ay mayroong demonstration. Hindi lang po dapat kayo nakaupo riyan. Dapat ang buhay niyo ay mayroong demonstrasyon ng kapangyarihan, ng salita ng Diyos. Kapag dumating ang mga trials sa buhay, mayroong kayong salita na panghahawakan. Pag may karamdaman, in His wound, I am healed. Kung kayo tinutokso ng kaaway sa mga material na bagay, hindi lamang nabubuhay ang tao sa pagkain, sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos. So mayroon tayong taglay-taglay na buhay, kalakasan, para tayo ay humarap sa lahat ng bagay, sa maraming mga bagay. At ang sabi ni John, balikan ang ating teksto, these things we write. Salamat na isulat ang salita ng buhay. Salamat, meron tayong pwedeng balikan at tingnan at i-consider. Sabi ni John, these things we write so that our joy may be made complete. So, ibig sabihin, meron silang expectation sa buhay na ito. Hindi man, of course, sa panahon nila, maaaring, of course, kahit man tayo, hindi natin alam kung hanggang saan pa aabot ang mga panahon. So, sa panahon na yun, alam natin, hanggang sa ating panahon ay halos 2,000 years pa ang lumipas. Pero pinapakita na sa atin ni John, this is what the fellowship na aming naranasan, na dapat din na inyong makita at maranasan. Na mayroong salita ng buhay. At totoo mga kapatid, sa iglesia, sa fellowship, ay nariyan ang mga kapatiran, mga magulang, nandyan ang kasiyahan sa mga gawain natin. Pero huwag natin kalimutan, higit sa lahat, may salita ng buhay sa ating kalagitnaan. Kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang presence ng Diyos sa ating kalagitnaan. At sino kasama kong ang magsasabi, naririnig ko ang tinig ng Panginoon. Naririnig ko siya in still small voice. He speaks to my heart. He's speaking to my heart. At siya nag-encourage, nag-aaliw ng aking puso na nalulumbay. Siya ang nag-aakay palagi sa akin, sa inyo, sa bawat isa. Mayroon tayong karanasan sa dahong ito, sa fellowship na ito. So let us keep this fellowship through the word of life. Nawa hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili, kakayahan o sariling unawa. And to the point minsan ay ayon din sa ating mga naging mga kasanayan o mga kaugalian minsan. But I am praying, Lord, mabantayan namin, maingatan pa namin ang fellowship through the Word. At ang aming mga laman, ang sabi ni Pablo, binasa natin last time, para hindi tayo pasukin ng gawa ng ating mga laman. Ang sabi doon, yung term na ginamit, para hindi natin mag-gratified, mabigyan daan ang ating mga laman. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang kumilos sa ating kalagitnaan. Hayaan natin ang kapangyarihan mismo ng Diyos sa magitan ng salita ang magturo, ang mag-akay sa atin, ang magdala sa atin sa kasakdalan na pangako ng Diyos sa bawat isa. Now, balikan natin ang ating teksto. Sa masusunod na talata ay ating basahin.
Pinakita dito ni John ang totoong fellowship. At ano ang fellowship? Ang paglakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Binasa natin ang verse 1 to 4. So ating ituloy sa verse 5. This is the message which we have heard. So nandun pa rin yung kaisipan na meron silang naririnig na salita ng Diyos. From Him and declare to you that God is light and in Him is no darkness at all. Can you say amen to that, mga kapatid? If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. At hindi natin ginagawa o tinutupad ang katotohanan. Kung sinasabi natin na mayroon tayong fellowship sa Diyos and yet we walk in darkness, ginagawa natin sinungaling ang ating mga sarili. Sabi diyan, we lie and we do not walk. Sabi diyan, and walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But, verse 7, if we walk in the light, so dito tayo dinadala ng Diyos sa ating panahon, kung paanong ang mga apostles ay lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos, kung paano sila ay nabuhay sa pananampalataya na walang pakunwari na pananampalataya, kung paano sila ay may naranasan sa liwanag ng salita ng Diyos, ay gayon din naman ang sinasabi ni John. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Anong ginagawa ng salita sa ating kalagitnaan? Nililinis tayo sa lahat ng ating pangangatuwiran. Anong ginagawa ng buhay ng salita sa ating fellowship? Tinuturuan tayo at tayo ay inaaralan ng Panginoon. Tayo ay dinadala sa kasakdalan. Tayo ay dinadala ng Diyos. Hallelujah. Nasanayin ang ating sarili na kalimutan ang mga bagay na nakalipas. Narito, pawang mga bago ang ginagawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Anong sabi dyan? If we say that we have no sin, do you agree, church? Lahat tayo ay dumaan sa bagay na ito. Walang sumagot. Do you agree, church? Lahat tayo ay mga makasalanan sa harapan ng Diyos. Pinatawad at hinugasan ng banal na dugo ng Panginoon. Pero nililinaw ni John sa atin, kung sasabihin natin na tayo ay walang kasalanan, we deceive ourselves and the truth is not in us. In a lighter way, para sa mas mababa na pagkaunawa, mga kapatid, hindi maaari na hindi tayo dumaan din sa mga kahinaan at pagkukulang sa laman. Because even Apostle Paul, ang sabi niya, hindi ko pa inaari na aking napuntahan o nalaman na ang lahat ng bagay. Ang ginagawa ko, kinakalimutan ko yung mga bagay na hindi na dapat, mga bata na kaisipan at kaugalian, at aking tinutungo ang kasakdalan sa biyaya ng Panginoon. Nawa, ganon ang mangyari sa fellowship na ito. Hallelujah. Turuan pa tayo ng Diyos. Hallelujah. Aralan pa tayo ng Diyos sa kanyang salita na matutunan natin. Bukod sa magpatawad tayo, kalimutan natin ang mga bagay na nangyari at magpatuloy tayo by the grace of God sa pangako ng Panginoon. Magagawa ba natin yan, mga kapatid, sa umagang ito? Nawa, hindi ako ito, kundi ang Panginoon ay nangungusap sa atin. Kailan pa natin kakalimutan yung mga bagay na tinapos na ng dugo ng Panginoon? Tinakpan na ng dugo ng Panginoon. Pinatawad na ng dugo ng Panginoon. At tayo lahat ay magpatuloy sa kasakdalan. Hallelujah! At ang mangyari, ang sinabi ni John, upang ang aming kagalakan ay malubos sa inyo. Oh, parang gusto kong isipin na doon sa kalangitan, ang expectation ng mga apostles, ng mga nangaral, ng mga nagtiis, lumakad sa panampalataya, hindi tinalikuran ng salita ng Diyos, ay nag-aantay sila ng mga bunga, ng mga dinatnan sa uling mga araw, hallelujah, kung paano sila ay pinagpala, papagpalain din ng mga taong ito. Kung paano sila ay nagtagumpay, magtatagumpay din ng mga taong ito. Nag-aantay, tila parang nag-aantay lamang sila that ang joy nila ay ma-fulfill, malubos, hanggang sa araw ng pag-agaw na pangako ng Panginoon.
Let us go unto perfection, mga kapatid. Tuloy pa natin. Ano sabi dyan? If we confess our sin, the Lord is faithful. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. So kung ating i-deny pa rin na hindi tayo nagkukulang, then ang Diyos ang magiging kahaway natin. At tayo ay magiging katulad sa isang sinungaling or walang anuman sa harapan ng Diyos na ginagawa natin siyang sinungaling, sabi ng binasa natin. At ang salita ng buhay ay, sabi doon, wala sa ating fellowship. But God forbid, dalahin ko sa umagang ito bago tayo magtapos, na hindi, nawa, Panginoon, hindi masayang. I believe hindi masasayang ang mga taon na ating inilagi sa fellowship na ito. Sumasampalataya ko, there's so much abundance na inihanda pa ng Diyos within this fellowship. Kunan natin ang inspiration ng ating tema. I-recall ko lang kung hindi nyo pa nakuha. Ang ating tema sa ating anniversary, the Lord kept us alive. There's so much reason para ibalik sa Diyos ang pasalamat. May biyaya ang Diyos na nag-ingat sa buhay natin. May Diyos na sumama sa atin sa ating mga lakad. May Diyos na nag-build, nagtayo ng panampalataya. May Diyos na nagturo sa atin, hallelujah, kung paano tayo lalakad sa gitna ng liko ng sanlibutan ito, sabi ng Scripture. Na kayo ay lumakad ng may maayos na pag-iisip, a sound mind, in the midst of this crook generation sa ating panahon. Katulad ng aking mga na-share na sa inyo, mga kapatid, sa nakalipas. Gaano na kaliko ang panahon na ito, 2024, turning 2025. Mas lalo pang magiging baluktot at liko at makasalanan ang buhay ng tao kung wala ang salita ng buhay sa kanya. Di ba? Yung nabanggit ko sa inyo kung ano na yung mga batas na umiiral sa ibang mga bansa. Katulad sa Australia, na doon kapag kapanganak ng baby, doon sa church, lalagyan ng check na magulang, kung anong gender niya, male or female, there's no thing. Wala pa doon pagpipilian. So ang batas ay maghihintay ang bata sa kanyang paglaki para malaman niya kung ano yung gender niya. So ganoon na po kasama, kaliko ang sanlibutan ito. Pero salamat, there's a word of life. Salamat, may nagturo na sa atin. May Espiritu ng Diyos. Salamat, pinalaya tayo sa maraming kaisipan ng dyablo ng kaaway. Na ito yung tumatali. Ano sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto? Na ang mga tao na disobedient, hallelujah, ay mayroong Diyos ng sanlibutan na bumubulag sa mga taong ito. Pero salamat, sabi ng biyaya natin dinatnan, once I was blind, but now I can see. Maaring noon ako ay gapian, pero hindi na sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Maaring ako noon mahina, pero may nagpapalakas sa akin ngayon. Hallelujah! Maaring ako noon ay nakaranas sa mga pagluha, pero mayroong kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Let's keep this fellowship under or through the word of life. Hindi lamang ngayon, kundi sa darating na mga pagpapala pa ng gawain ng Diyos. Looking forward sa ating church anniversary. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Sino ang gusto pa magpasalamat sa mga kabutihan ng Panginoon? Sino pa ang gusto magtaas ng kanyang dakilang pangalan? Sabi ng Panginoon, kung itataas yung anak ng tao, hallelujah, ang mga tao ay palalapitin ko rin, hallelujah. Ibig sabihin, mayroong biyayang sapat, hallelujah, sa mga nangangailangan pa ng biyaya ng Diyos. Nangailangan pa ng buhay, ng kalayaan, ng pag-asa, kung paanong yan ay inyo naranasan na sa nakalipas ng mga panahon. Ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay dakila sa kaniyang mga pangako. Ang sabi ni John, so that our joy may be made complete or may be made full. Since ang salita ng Diyos ay nasa atin, tinanggap natin ang salita ng buhay, we believed that it is true. Ako niniwala at sumasampalataya na ang fellowship na ito ay pinakikilos ng salita ng Diyos. Dalahin ko na iwaksin na natin ang mga kahinaan pa. Kung meron pa sa ating mga mahihina pa sa laman,
tulungan pa tayo ng Diyos palakasin sa ating mga kahinaan. Iwaksin na natin ang mga pagkukunwari sa pananampalataya, sa gawain. Huwag na natin masyadong, kumbaga ay maging tapat tayo sa harapan ng Diyos. Kung tayo ay nangailangan din, ating sama-samang itaas sa Diyos. Parang nagkulang na tayo sa pag-express, mga paghihingi ng panalangin, mga Wednesday service, halos walang humihiling sa Diyos. Why? Naabot na ba natin ang lahat ng mga bagay? Nasa inyo na ba ang lahat ng mga bagay? I don't think so. Yun lang dalangin, Panginoon, palakasin mo pa ako sa pananampalataya, ay isang napakainam na prayer request na marinig ng mga anak ng Diyos. Yung lang, Panginoon, patuloy mong bantayan ang aking mga anak, patuloy mo kaming ilayo sa lahat ng mga gawa ng kasalanan. Oh, napakainam na mga pagpapahayag ng mga daing ng mga panalangin. But to be honest, nagkulang tayo sa ganung bagay. It seems like parang nasa atin na ang lahat ng bagay. 1 John chapter 5, sa ilang mga verses and we will close. The time is 11:05. 1 John chapter 5, verse 10, the one who believes in the Son of God has the testimony in himself. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos na sumampalataya kay Kristo, then you have a testimony. May ginawa ang Diyos sa buhay mo. The one who does not believe, God has made him a liar. Because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son. So yung mga sulat ni John, doon sa binasa natin sa ating teksto, they're like a testimony. Meron silang karanasan before sa fellowship. So wala tayong ibang susundan kundi tanggapin, i-consider, kilalanin those testimonies, those letter na ibinigay ng Diyos sa magitan ng kanyang mga apostles. Because, sabi diyan, the one who does not believe, God has made him a liar because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son. And the testimony is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Nasa atin na ba ang buhay na ito, mga kapatid? Since you believed, since you were baptized, hallelujah, at kayo'y sinelyuhan ng Espiritu ng Diyos, then ating naging realidad sa atin, ang buhay na ito, ay nakita natin, this life is in us ngayon. The one who has the Son has the light. The one who does not have the Son of God does not have the life. So napakalinaw ng bagay na ito. Ang sino man na wala sa inyo ang anak ng Diyos, ang Panginoon, ay wala siyang buhay. But I believe in this place, in this fellowship, we are in this Son of God. Tayo ay nasa anak ng Diyos na buhay. Tayo ay sumampalataya. Kayo ay tumanggap. Kayo ay tumanggap hindi lamang ng bautismo sa tubig, kundi ng pangako ng Espiritu ng Diyos na siyang selyo, sabi ni Pablo, until our redemption. Hanggang kailan yan, Pastor? Ang Diyos ang nakakaalam kung hanggang kailan pa tayo magtitiis at magbabantay at maghihintay sa mga pangako ng Diyos. But the question is, are you willing, church, to fulfill His word sa ating kalagitnaan? To keep this fellowship, panatilihin pa natin ang fellowship na ito sa mamamagitan ng buhay ng salita ng Diyos. At kung ganyan ang ating desire, then, naniniwala ako, marami pang bagay na gagawin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Marami pang bagay na gagawin ng Diyos sa buhay ninyo, sa tahanan ninyo, kung yan ang inyong sinasampalatayanan. And if you believe it, ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. At as all stand, tayo magpasalamat sa Diyos. Sa Diyos ay ating ibabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa umagang ito. Let's keep this fellowship, this gathering, panatilihin ang salita ng Diyos sa ating mga puso. Panatilihin ang buhay, ang kagalakan, kahit man ang anong ating mga karanasan ay ating ipagpatuloy ang paglakad sa Diyos. Kasama ang salita ng Diyos sa huli mga araw na ito. Tayo muna ay manalangin. Dear God, wala kami ibang desire kundi ibalik lamang sa iyo ang buong papuri at pasalamat. There's so much thing, Lord. Napakarami reason
para kami ay magalak, masiyahan, maging isa sa mga masaya ng mga banal sa huling mga araw. Because of your word, because of the life that is in you, salamat po Diyos dahil ito yung buhay na meron kami ngayon. Isang kagalakan sa iyong mga salita, isang kagalakan sa Espiritu, isang pag-asa, hallelujah, isang expectation na any moment, o Diyos, maaring hindi man lahat, pero meron kang ginagawa individually sa buhay ng iyong iglesia. Subalit, Panginoon, napakainam na aming makita, lahat kami ay pinupuno, o Diyos, ng iyong kadakilaan. Pinupuno kami ng mga karanasan. At nawa walang isa rito na umuuwi, hallelujah, at umaalis sa dahong ito na siya ay nanatiling ganon ng kalagayan. Kundi mayroong buhay, mayroong kagalakan na itatanim, na ilalagay, na nai-input sa aming mga puso at kaluluwa, o Diyos. Kagalakan na mula sa iyo, Panginoon. At masasabi namin, kung wala ang iyong salita, ay wala kaming buhay ngayon, o Diyos. Kung wala ka sa fellowship na ito, ay magiging isang walang kabuluhan ang aming pagsasama-sama, ang aming pagpaparoot pa rito sa iyong mga gawain. But because of your word, because of the word of life na aming tinanggap sa magitan ng Panginoong Kristo Jesus, ay nagagalak kami na manatili, o Diyos, hallelujah, sa ilalim ng iyong banal na presensya. In this fellowship, O God, ay aming ikinagagalak, hallelujah. Hindi lang makita ang bawat isa, kundi makita ang iyong kadakilaan, ang iyong salita. Marinig namin ang iyong tinig, hallelujah. At patuloy na masaksihan namin ang iyong mga dakilang gawa at ginagawa pa sa buhay ng iyong mga banal. Lord God, purihin ka, dakilain ka sa buhay ng iyong mga banal. Sa bawat isa na nandito ngayon at sa kanila na nandoon sa malayo, may you bless them, Lord, kung paano kami ay yung pinagpapala rin sa fellowship na ito. Ang aming mga kapatid na nandoon sa mga ibang bansa, o Diyos, na maaring ang puso ay nauuhaw sa fellowship. Brother Samuel, Lord, I pray for him, Lord God. May you bless his life. Nandyan siya, Panginoon, to continue to support your ministry at patuloy na nagsisikap sa panampalataya. May you bless his life, his family, Lord God. Sister Rebecca at sino pa nandoon sa malayo mga lugar, o Diyos. Ang aming mga kapatid, hallelujah, for a while ay nandoon ang fellowship sa Baclaran. Hallelujah. Sister Josephine, Lord, I pray for her, Lord God. At ay pang mga kapatid, Sister Van, minsan nandoon sa malayo. Yet, oh God, they sacrifices many things, Lord, for your fellowship. And the rest of your people, Lord God, lahat kami, O Diyos, ay tunay, ay nagsisikap sa panampalatayang ito. Dalangin ko, ayon sa iyong salita, hindi ito magiging lingid sa iyong paningin. Hallelujah. At sa tamang panahon, ay iyong ipagkakaloob ang reward. Hallelujah. Yet today, magagawa mo, O Diyos, na ipagkaloob ang pangangailangan ng bawat isa. Panginoon, purihin ka. Salamat sa iyong mga salita, O Diyos. Hindi ko alam ang mga pangangailangan ng iyong mga banal, ng iyong mga lalaki, babae sa umagang ito, O Diyos. Oh, I just pray, Lord God, na ikaw ang siyang humipos sa aming mga puso, na iyong marinig at makita. At ako'y sumasampalataya na nakikita mo ang pangangailangan ng bawat isa, hallelujah, na mababa ang puso na lumalapit sa iyo, O Diyos, at humihingi ng habag at awa. At sa mga dalangin, Panginoon, ay sama-sama namin itinataas sa iyo ang lahat ng bagay. Purihin ka, O Diyos, muli isa pa sa iyong mga salita at pagpalain sa aming mga puso at kaluluwa. At hanggang sa mga araw pa, O Diyos, at hanggang sa mga fellowship pa, kung paano ikaw ay gumagawa sa mga nakalipas sa mga panahon, kami sumasampalataya, mayroon ka pa rin ginagawa at gagawin sa huling mga araw na ito, O Diyos. We're expecting a rain, O God, at hindi lang basta ulan, kundi isang buhos ng ulan, ang una at huling ulan na iyong gagawin sa iyong iglesia sa huling mga araw. Oh, I pray, O God, na iyong alisin ang mga hindrances, ay iyong alisin ang mga pumipigil pa, O Diyos, ay iyong gibain ang lahat ng bagay
bagay, hallelujah, na maaring pumipigil sa fellowship at sa mga papuri at pagsamba ng iyong iglesia, sa iyong biyaya, sa iyong luklukan ng awa, O Diyos, sa iyong dakilang pangalan, hallelujah. Lord God, Ikaw, O Diyos, ang siyang sovereign. Ikaw ang Diyos na siyang wise, the only wise God, na siyang gumagawa sa huling araw na ito sa iyong iglesia. Kaya I pray, O God, and I pray more, O God, sa buhay, sa kalakasan ng bawat isa, sa kagalakan pa sa Espiritu, at sa patuloy na pananampalataya, paglakad sa pananampalataya. Mga kabataan, mga magulang, may you bless them, Lord God. At patuloy na sila akayin, na kaming lahat ay akayin ng iyong mga salita. To you, O God, we bring back all the glory and honor and praise, dahil lahat ito ay para sa iyo lamang. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Everybody say, Amen.